Buong bansa, los katamtaman na naman ang lagay ng panahon, pero Intertropical Convergence Zone, asahan pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan sa bandang Visayas. Metro Manila at ibang nalalabi ng Nolo Luzon, magiging partly cloudy lamang, lalo na sa silangang bahagi ng Nolo Luzon at patuloy na humid at alinsangan. Bagamat sa bahagi ng Mindanao, magkakaroon ng ilang kalat-kalat na moderate and heavy rain showers. Low pressure area, manatiling mabagal paghilaga ang kanyang kinikilos. Malabo na itong lumapit sa kalupaan o sa teritoryo ng bansa. At binabantayan convergence na natiling stationary sa Marshall Islands. Hello, good morning mga folks. Welcome muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, October 5, 2024. Ang oras sa ating boss may maga, alas 11:40 na ng umaga. Humid, maaraw, bagamat partly cloudy ang umiral dito sa atin sa Metro Manila, kabilang silang mga nalalabi ng Northern Luzon at magiging mas maulap ang parte ng silangang bahagi ng bansa ha. Dahil gaya na ating sinasabi, habang nagpapalit po at tumalapit ang ating tag-amihan, ay nag-iiba na po ang climate radius ng mga uulanin. Mas madalas ng uulanin ang bahagi ng silangang parte ng bansa yan. Lalo na pagsapit na ng Nobyembre hanggang December. Mapapansin niyo yan. Samantalang kami sa kanluran ay magiging mas kalmado at katamtaman ang magiging madalas namin. So, makikita natin sa ating lightning detection system dito sa Caloocan. Makikita ang kalat-kalat naman. May 13 lightning strikes ngayong 11:40 AM sa iba't ibang panig ng Bicol region sa may bandang Camarines Norte. And the rest, sa may baybay naman ito ng Palawan, sa may silangan ng Palawan. At karamihan malalayong baybay naman ito ng Zambales, Mindoro at Bicol region. Base naman sa ating Doppler radar imagery, makikita ang ilang water vapor at least naglalaro sa mga ilang medyo may mga moderate and heavy cluster na nadedetect ng Doppler radar dito sa may bandang Polillo Islands. So most of Quezon Province ay makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, kabilang na ang bahagi ng Camarines Norte. Dito sa may bandang Calabarzon, kalat-kalat din ang expectancy ng mga pag-ulan base sa Doppler radar. At maaring dito sa Metro Manila na manggagaling muna sa bandang Quezon City. So gaya kahapon, be ready, magdala pa rin ng pananggalang sa ulan dahil asahan ang mga localized thunderstorms. Sa ating current conditions of forecast, gloomy, haze at mostly cloudy pa rin ang umiiral sa amin sa Caloocan despite na maaraw. Yan, kitang-kita naman. Medyo haze pero maaraw ang umiiral sa amin. So medyo humid pa rin kami o maalinsangan dito sa aming lugar. The lowest temperature na itala, naka-weather station kanina ang 5:25 AM. Nakapagtala kami ng lowest of 26.3 degrees Celsius. Kahapon, nasa 33.2 degrees Celsius lamang ang naitala sa amin. Kahapon ito ng tanghaling tapahat at 12:23 PM. Meaning, medyo mataas ang bahagyang heat index. Nasa pasok pa rin sa may dangerous level, bagamat hindi ito sintindin ng maabot ng 50. Nasa 46.4 degrees Celsius ang aming init pandama sa Caloocan. By the way, medyo moderate ang ating air concentration. So magmaskos, mga sensitibong mga baga. Madalas tayong medyo makakaramdam ng medyo makating lalamunan at medyo ubuhin dahil medyo mataas ang pollution level sa atin sa Metro Manila. Samantala sa phase extremes in past 24 hours, nangunguna naman ang Bulong na may 35.2 degrees Celsius na highest air temperature sa bansa so far. At sa lowest temperature naman sa Baguio City ay nasa 18 degrees Celsius ang lowest temperature sa kanila. Pagdating naman sa Inulan, ang parte ng Hinatuan na may 68 mm na total rainfall. Well, nag-post nga po ko since kahapon po ng mga heavy rain showers na naganap dyan sa may bandang Mindanao. Kabilang na ang Butuan, so ingat pa rin po. Na-expected pa rin ng mga isolated rain showers. Kahapon, napagtala kami ng 6.9 mm na total rainfall sa amin sa Caloocan. So, makikita po dito is medyo inulan din kami, at least nagkaroon ng ilang moderate rain showers kahapon po ito maghapon. Konti lamang. So at least 2.1 lamang ang average namin in 7 days. Total of 18.9 mm
sa buong buwan pa lang ng October. So, mababa pa. Outside humidity, 76%. So, medyo moderate. At tumaas pa ito ng 1% since last hour. Since 33 degrees Celsius po o 32 to 33 degrees Celsius ang ina-expected natin temperatura sa Metro Manila, nagiging humid po ang ating temperatura. So, huwag masyadong magpapuwis dahil medyo pahirapan magpatuyo niyan at malagkit-lagkit. Medyo moderate din to thunderstorming ating barometric pressure at 1,008 hectopascals instead dito since last hour. Sa tide and low tide status, pa-maximum high tide po tayo. So, walang problema sa mga papalaot ngayon kahit sa may bandang pangpang ng Manila Bay dahil medyo mataas naman ang level ng dagat. So, titingnan naman natin, 0.7 ang pinakamataas nito. So, moderate lamang. O halos katamtaman lamang ang taas ng high tide natin. So, wala pong magiging problema. At kung sisilipin natin yung status ng potentially na alon, kung mataas ba. So, kung sisilipin natin yung wave height ay so far ay bahagyan ng kumakalma yung alon sa extreme Northern Luzon. Bagamat nasa 1.25 meters pa rin, ngayong araw medyo wag muna o iwasan muna ang bandang extreme Northern Luzon sa may bandang Batanes Cook Islands. Maabot pa rin sa 1.25 meters ang taas ng alon. Pero sa nalalabi ng bansa, okay naman. Ingat na lamang sa mga ilang bugso ng gale winds, lalo na sa may bandang silangan ng bansa. Dahil may malakas tayong daloy ng easterly trade wind po dyan, ha? At embedded pa ng intertropical convergence zone, lalo na sa reparting Visayas. Ingat po sa mga lalayag ngayong araw. Samantala sa almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:46 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:42 PM. Well, nasa 5% illuminated na po ating waxing crescent ng sinag ng buwan. So, pwede natin isama na ang moonrise mamayang 7:31. O kasi moonrise lang pala kanina 7:31 AM. So kasalukuyang nasa elevation of 51 degrees. Yan. So bago lumubog mamaya ay kitang-kita po yan mamaya. At lulubog ito mamayang 7:14 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado, hanggang bukas na yan. So this whole weekend, magiging maulap ang ating panahon at asahan pa rin ang mga localized thunderstorms. Especially po yan ngayong hapon po o sa gabi, lalo na sa parting Visayas. So, ingat po sa biglaang buhos ng heavy rain potential na pag-ulan at ingat din sa mga potential na pagbaha at pagguho ng lupa. So, ingat po yan mga folks, ha? At ang tsansa na pag-ulan ngayong araw ay 100%. Bukas, ang tsansa ay nasa 50 to 52% chance ang ulanin. Bukas naman yan ng linggo. So, magbaon pa rin ng payong mga folks, ha? Despite na magiging maaraw tayo, tumataas po ang ating UV index na umaabot ng 6 to UV index of 8. So, delikado pa rin. Highest and lowest temperature expected, maglalaro sa 31 to 32 degrees Celsius. And lowest temperature expected, 25 to 26 degrees Celsius. Sa magtatanong kung this whole weekdays pa na darating, magiging maaraw ba? Well, most of rain and partially cloudy tayo. So, ibig sabihin lamang sa umaga, medyo maaraw, pero pagsapit ng hapon, medyo maulan o kalat-kalat ang pag-ulan. Base na rin sa ating BC short-term weather forecast for this coming weekdays. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang medyo hindi masyadong maulap ang parte ng buong Northern Luzon hanggang Southern Luzon. Medyo cluster lamang ang mga kaulapan na makikita natin dito. So, medyo i-zoom in natin. Ay kitang-kita po na may mga kaulapan ang ilang bahagi sa Luzon, pero most of clear skies tayo, lalo na sa may bandang Ilocos Norte, pababa na yan ng bandang Central Luzon, Zambales area. Walang gaanong kaulapan, so expected na maaraw at malinsangan nating maghapon, kabilang na sa betong parte ng Metro Manila, Calabarzon at Mindoro. Magiging maulap at may mga kalat-kalat lamang na mga pag-ulan sa parte nito ng Palawan. Yan, mula El Nido, damay na ang Taytay, Dumaran, Arcari. Yan, kitang-kita po sa kabilang na ang bandang Dinapakan. So, pagdala po na pananggalang, they're expected moderate and some heavy rain showers po. Na hindi naman nagtatagal ng mahigit isang oras ang pag-ulan. Dito naman sa may bandang hilagan-silangan ng Luzon, magiging partly tumusikaw din at mga ilang mahihinang pag-ulan ang iira sa may bandang Isabela, yan, sa may bandang Caraga, Santa Ana, at dito naman sa may bandang Aurora Region, sa Kasiguran, kabilang na ang bandang General Nakal at Ulilo Islands, and the rest ng Quezon Province,
dito sa bahagi nga po ng Infanta Quezon. Medyo may mga light rain showers din tayo to moderate ang medyo iira dyan. Kitang-kita naman po sa ating satellite imagery. Ano? So expected na medyo magpapang-abot sa Metro Manila ang ilang kaulapan na yan na unang uulanin ang Quezon City, matik na yan ngayong hapon. At the rest naman ng parte ng Camarines Norte magiging maulap din base sa satellite imagery yan. At magiging kalat-kalat din ng mga pag-ulan. May ilang light rain showers sa may bandang Catanduanes, Sorsogon, yan. At bandang dulo na ito ng bandang Matnog, patawid na yan. Patawid na po yan ng bandang Alin sa Northern Samar. So, buong bahagi ng South Luzon, katamtaman na lagay ng panahon. So, most of humid po tayo, maaraw at malinsangan at isolated lang din ang mga pag-ulan. Pero pagdating sa buong Visayas, makikita natin mga cluster po ng mga kaulapan nito. Well, despite na manipis ang embedded ng intertropical convergence zone na dumadaloy dyan, mga isolated at kalat-kalat po ng mga pag-ulan ang iiral. Kung sisilipin natin ang heavy rain potential, ayan, kung ilo-load natin yung heavy rain potential, may mga kalat-kalat na mga cluster ng heavy rains dito sa may bandang Sorsogon at sa bahagi ng Visayas, bandang Bacolod, Iloilo, sa magdala po ng pananggalang sa ulan. Bagamat most of moderate rain showers po. At dito sa may bandang dulo ng Sagay City sa Negros Region, may mga cluster na bigla lumalakas ang buhos ng ulan dyan. Pero hindi naman nagtatagal ng 30 minutes. Ganon din sa may bandang Central Visayas, sa may bandang Bohol, at sa Cebu naman, bandang Daan Bantayan, may mga ilang moderate heavy rain showers po tayo dyan. Lalo na patawid ng parteng Siquijor at dito sa may bandang Cagayan de Oro sa Northern Mindanao. Cluster po ng mga moderate and heavy rain showers po ang iiral, lalo na dito sa may bandang dulo ng Bohol. So kung ipopost po natin para makita natin yung actual, yan. So ito po, yan, ang huli, 11:20. Ayan, 11:20. Teka, i-filter out natin. Yan, 11:20 po, makikita po ang may heavy rain shower sa may bandang Alicia, Pilar, Duero, at Lombog sa may bandang Bohol po yan. At dito naman sa may bandang Northern Mindanao, ang Cagayan de Oro, hanggang din sa may bandang Iligan, mas maulap po. Hanggang din sa may bandang Plaridel, sa may sakop ng Dipolog City. So, mostly cloudy tayo dyan at asahan po mga kalat-kalat na pag-ulan, may mga ilang moderate rain showers at minsan ng heavy rain showers po. And the rest ng bandang Zamboanga Peninsula, magiging maulap din tayo dyan at asahan din ng mga isolated light to moderate showers naman. And the rest ng Maguindanao, magiging maulap din pero mga katamtaman na lagay ng panahon at paaraw, kabilang na ang buong Sorsogon area hanggang General Santos City. Bagamat may mga light to moderate showers ang expected dito sa bahagi ng General Santos hanggang Sarangani. Pero buong bahagi ng Central Mindanao, magiging katamtaman lagay ng panahon, maulap, paaraw din, kasabay ng medyo maulap sa may bandang Davao Region. So magdala po ng pananggalang just in case magkakaroon tayo ng mga isolated rain showers dyan. At kitang-kita sa satellite imagery na naka-post tayo, kita po kung ano ang mas maulap, lalo na sa bahagi ng Surigao del Norte. Bagamat mga isolated lamang ang most na iiral ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pag-inlat at pagtulog sa hapon o sa gabi, lalo na sa Northern Mindanao, medyo na mas maaraw naman dito sa bahagi ng Davao Region, maliban nga dito sa dulo ng General Santos at Sarangani na nakakaranas ng some moderate and some heavy rain showers. So nalalabi ng buong bansa o halos buong bansa, katamtaman na lagay na panahon, puro cluster at kalat-kalat lamang ng mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog lalo na sa South Luzon at buong bahagi ng Visayas at Northern Mindanao. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Isa na lamang yung binamantay na net natin na low pressure area at swerte naman na mukhang malabo na itong lumapit o pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility itong C99W. As of 11:45 AM, nasa center air pressure nito na 1,007 hectopascal, so medyo thunderstormy at nanatiling stationary na nasa 28 kilometers per hour ang kanyang maximum wind speed. So wala masyado at halos walang nagbago sa lakas ng kanyang hangin. Pero kumikilos ito pa northward na sa bilis na 23 km an hour or north-northwestward sa bilis na 23 km an hour. So northward o north-northwestward ang kilos niya. So dadaanan nito ang Northern Mariana Islands. Kung titingnan natin dito at kung papansinin natin, ganyan ang magiging kilos niya.
Mga ganyan. Yan, pa-northward. Yan. So, malabo na dumikit man lang sa ating teritoryo o sa Philippine Area of Responsibility. Bagamat nasa border pa rin siya ng between ng dulo ng ating PAR, kaya parati natin siyang binabantayan pa rin until na ito is tumawid na dito sa pinaka higher edge ng ating Philippine Area of Responsibility for safety monitoring purposes. Puro cluster lamang at intertropical convergence zone lamang ang mostly na magpapaulan dito nga po sa nalalabi ng bansa, especially sa may bandang Visayas at Northern Mindanao. Ayan, kitang-kita po. Medyo umangat ng bahagya ang ITZZ, kaya mapapansin ninyo kahit silipin man ninyo kay Pag-asa, sigurado sasabihin lamang nila ay sa may bandang Visayas ang concentrated ng intertropical convergence zone. Pinost ko na rin yan kahapon na nauna nating ni-report na asahan ang ITCC na medyo mataas ang elevation niya. So, ganun po yun. At makikita po ang medyo salasang langit kasi na easterlies dito sa may bandang equatorial at dito medyo numipis yung easterlies. Kaya dito medyo nawala. So, inuulit ko ay medyo salasa langit lamang ang daloy ng easterly trade wind dito sa may bandang equatorial lane. Pero dito kasi may ITCC tayo, kaya medyo numipis po ang daloy ng ITCC dito, kasabay ng easterlies. Medyo lumipis siya ng bahagya. So, yun lamang po at makikita naman sa actual satellite imagery natin na most of concentrated lamang ng intertropical convergence zone na magpapaulan dito nga po sa bahagi ng South Luzon, kabilang na ang Visayas at Northern Mindanao. Wala naman tayo masyado na mamataan na iba pang mga nababantay na low pressure area. Pero kung titingnan natin ang Global Forecast Assessment Monitoring natin, yan, makikita mula sa mga general ensembles o general computer models, makikita mula kay GFS, itong C99WA, palayo naman ito. Habang pagtawid dito ng Northern Mariana Islands, medyo kakabig ito pa north-northeast dahil medyo nawawala yung high pressure area din sa may bandang silangan ng Japan. So, sasabay ito palayo. Kasi mas maluwag po yung butas dito kaysa dito sa may bandang kanluran eh. Nagkaroon siya ng butas dito sa may bandang silangan ng Japan, kaya medyo dito kikilos ang mga bagyo o low pressure systems. Kay SMWF naman, kung makikita natin dito, yung remnants man lang ni 99W, despite na makikitang kumikilos ito pahilaga, medyo kakabig dito pahilagang kanluran. Pagtawid dito ng Northern Mariana Islands by October 7, 2024 na po. So, malayo ang ipinapakita na ito ay papasok ng ating Philippine Area of Responsibility according dito. So, medyo good news na rin yan mga folks. Kay NAVGEM naman, despite na mas aggressive ang kanyang forecast, ito magiging severe tropical storm pa ito dito, pero palayo naman ito at kikilos pa north-northeastward din. So, mataas na ang confidence na hindi ito tatama o papasok man lang ng ating Philippine Area of Responsibility. So, wala tayong magiging problema. High confidence na po. Maging sa pinapakita ng Global Spectral Model, yan, itong C99W, yung kanyang wind, circulation, and direction, iwas din at hindi rin nakikitaan na ito'y tatama o papasok ng Philippine Area of Responsibility o yung border man lang. Maging sa kanyang mean sea level pressure, kung titingnan, despite na disorganized pa ang pinapakita ng mean sea level pressure dito, wala rin na nakikitaan na ito ay tutungtong sa pinaka-boundary ng Philippine Area of Responsibility. At after nyan, wala man tayong namamataan na kasunod niya. Dito, according dito sa ating current ensemble and computer models. However, yung binabantay natin na bagong convergence na pinost ko nga po kahapon, nananatiling stationary siya sa may bandang Marshall Islands. Yan. Again, medyo mabagal ang pagkilos niya pa west-northwestward ha. So, medyo pakanluran. Medyo pakanluran po ang kilos nito kahit na napakabagal at napaka-disorganized ng kanyang circulation. Pero dahil nasa karagatan yan, mataas pa ang tsansa niya na maging isang ganap na bagyo pa. Despite na buhaghag at kalat pa yung kanyang upward low, pero bahagyang may nakikitaan na tayo na low convection o vorticity. Yung kanyang low level convection. Ayan, dahil dyan, medyo nagmi-medium na siya, nagmo-moderate na po yung kanyang vorticity. So, malinaw naman at patuloy natin itong babantayan kung sakaling magkaroon ng advancement. Kung kontrahangin o divergence,
ay kita rin mataas din ang positive na development nito. Halos 50 kilometers per hour naman ang ipinapakita nito. Pero most of 44 kilometers per hour yung kanyang divergence. So, papansinin nyo yung convergence, mataas din at ang kanyang divergence. So, meaning, medyo tumataas ang kanyang probability of invest development. Titingnan natin kung magkakaroon ng improvement yan at kung tuluyan itong kikilos pakanluran. Mag-update po tayo niyan, mga folks. Bagamat sa West Pacific Basin, wala tayong nakikita pa dito sa may bandang Marshall Islands na nagkakaroon ng anomaly development. Pero maaaring sa susunod na 24 oras, posibleng magpakita na yan ng development anomaly. Sa ngayon, hindi pa, meaning hindi pa masyado totally convincible yung kanyang invest ng convergence dito. Hindi pa siya masyado convincible. So, stationary pa lamang as convergence. So, anytime, sa mga nagtatanong kung malulusaw pa yan, well, dahil convergence pa lamang siya, anytime, pwede pa po ma-dissolve yan o mag-scatter out. O hindi siya tuluyang magiging isang active na invest low pressure area. So, ganun po yung paliwanag dyan, mga folks. Kaya mag-update tayo time to time habang ating binabantayan itong bagong possible invest dito sa Marshall Island. Since wala tayong masyadong ganap at na-report na rin kahapon yung magaganap na space weather natin, dito tayo sa ating astronomical monitoring ay meron tayong inaasahan na Camel Theocratrite meteor shower. At oras natin to sa Pilipinas, mga 1 AM po ito. Ngayon, kung makikita ba ito sa Pilipinas? Yes, medyo makikita po yan dahil nasa constellation yan ng Ursa Minor. Kaya medyo makikita po yan. So, medyo mataas ang elevation niya. Magsisimula yan sa atin, mga 1 AM po ng madaling araw. Ito po yung titingnan ninyo, Philippine time po. Yan. So, October Camel Propardid, paano babasahin ito? Camelopardalid meteor shower. Yan. So, pinaka-highest peak niya mamayang bukas sa madaling araw, mga 1 AM. So, sa mga astrophotographers natin, hopefully, maganda ang himpapuid namin mamaya para subukan nating kunan. O makaka-spot tayo. Magandang makaka-spot tayo ng medyo exciting na nakaka-video tayo ng mga meteor showers. Kasi mga ibang events, medyo tricky. At meron tayong 13 hours pa magkaroon ng pag-conjunction na naman ng Moon at Venus. So, makikita ito sa Pilipinas, 2 AM naman ng madaling araw. Yan. At papilyon ng Moon, siyempre, pinakamalapit yun sa araw. So, hindi natin makikita yan. At may 16 hours pa po tayo para sa total conjunction ng Moon and Venus. Ipopost ko ang mga info na ito mamaya sa Facebook page. Sa hydrological naman, patuloy pa rin nakabukas ang gate ni Ambuklao, pero tag-iisang gate na lamang ang nakabukas kay Ambuklao Dam. 0.30 meters pa rin ang nirelease niya, so halos mahigit 59 cubic meters ang itinatapon pa rin ni Ambuklao. Samantalang si Binga Dam, 2 gates na lamang ang nakabukas sa kanya, which is 0.60 meters po ang inirelease, expected na i-release, at nasa umahigit 115 cubic meter na po ang itinatapon niya. Maliban dyan, wala naman na pong ibang nakabukas sa gate at wala tayong magiging komento, bagamat si Angat Dam ay patuloy ang pagbabana ng water reserve niya, pero sapat pa rin yung kanyang water level. Hanggat mataas yung deviation rule curve, wala tayong magiging problema po. Kahapon, 194.42 yan, ngayon 194.22 meters na lamang, mga folks. And the rest, mula kay Ipo at Lamesa, mukhang nakasarado at hindi nakadistribute yan sa NCR. So, lahat ng distribution nanggagaling po kay Angat Dam. Well, so far, wala namang problema. Sapat pa po yung level water reserves ni Angat Dam. So, kung titingnan natin sa latest ni Magat at Angat Dam, patuloy pa rin ang pagbaba ng level deviation ni Angat Dam. Ayan, despite na tama pa at sapat pa ang water level, pero slowly, nababawasan na nababawasan yung level. Hindi gaya ni Magat Dam, medyo stationary, pero nanatiling nasa critical level pa rin ang mga level ni Magat Dam. At sa Ulatindol, mukhang meron kang papasok lamang kanina, mga 1 hour o 30 minutes ago. Kaninang 11:32 AM. Ngayon lamang ito, So, silipin natin kung sa loob ito ng bansa, mga 11:32, mukhang wala. Wala rito. Meaning, malamang nasa labas yan ng bansa.
Silipin natin, 11:32 AM, mukhang wala rin. Wala rin pinapakita dito. O, wala. Kung titingnan natin sa pinakamalapit, walang masyado. So, ano kaya ito? Itong, malamang, aalamin po natin kung ang circulation yan o yung epicenter ay malapit dito sa amin. Kasi kung pagbabasin dito, mga 11:32 AM. So, titingnan natin sa oras, wala pa namang 11:32 AM dito. So, sa ibang bansa, isilipin natin, base dito sa International Seismic Network, merong halos kalapit sa oras natin dito sa Pilipinas. 11:33 and 25 seconds dito oras assessment sa Pilipinas. Pero magnitude 4 ito na may lalim ng 160 km depth. So kung i-focus natin yan, dito yan sa may bandang Daejeon. So in magnitude 4, imposible naman na maabot yung vibration yan dito sa Metro Manila. So medyo nakapagtataka, i-compute ko na lamang kung ito ay galing sa China or nearby since wala pa tayong data feed mula sa pinaka-latest update ni PBOX ngayon. Ang pinaka-latest niya 10:06 AM dito sa may bandang Hinabangan, Samar. Anyway, mula sa data feed ni PBOX, meron tayo na itala na at least 2 magnitude 4 plus. Bagamat marami-rami na ang mga pagyanig, pero 2 ang magnitude 4 plus. Kaninang 6:22 AM sa may Balut Island na naman, mukhang bandang Indonesian Peninsula na naman ito. Magnitude 4 ito at sobrang lalim, so halos hindi yan ramdam. Dito naman, kaninang 5:21 AM sa may bandang southeast ng Balut Island din. So mukhang dito sa malayo, sa may bandang Balut Island, Davao Occidental pareho, yung magnitude 4 na ito. Pansin ko, mukhang dumadala sa mga pagyanig dito sa may bandang Davao Occidental ha. So sa mga kababayan natin sa Mindanao, lalo na sa Sarangani at General Santos, medyo bantay-bantayin natin ito dahil dumadalas. Napapansin ko, dumadalas ang pagyanig dito kabilang na sa may bandang Northern Maluku Islands ng Indonesian Peninsula. Mukhang dumadalas na naman ang mga magnitude 4 na lindol. So, medyo bantayin po natin yan mga folks ha. At so far, wala namang sumunod sa kanya pero marami-rami na kagad ang mga pagyanig. So kung titingnan natin yung historical earthquakes for the month of October 2024, yan. Nasa total of 159 earthquakes na po tayo, 145 dito is magnitude 2.0, 13 na kagad ang ating magnitude 4.0 pataas. Wala tayong recorded magnitude 5 so far. Pero meron tayong isang magnitude 6.0 which is ito nga pong ng nakaraang October 2 na may magnitude 6.1 recorded earthquakes. So medyo konti pa lang naman folks ang total earthquakes natin. So walang magiging problema. Konti pa lang at iilan pa lamang yung magnitude 4. Sana wala na lang sanang malalakas na pagyanig kahit mga magnitude 2 lang okay lang. Pero hindi natin makokontrol yan dahil magalaw ang ating mga tectonic plates. At narito naman ating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Sabado, October 5, 2024.
hanggang dito na ang ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, October 5, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. At visit lamang sa ating website na www.timoweather.com para sa pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama sa itong mga report. Well, typically, humid at mga kalat-kalat tamang na pag-ulan ang madalas nating iiral ngayon sa bansa. At visit lamang sa ating website para sa gustong malaman pa ang real-time at dynamic events mula sa ating weather station mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.